ba mapapatagal yung buhay ng kotse? Kung brand new ninyong kinuha yan, sa unang araw pa lang ng pag-own ng kotse, simulan nyo na yung pag-aalaga. So, ang idea dyan, yung tinatawag na warm up. Yan. And yung tinatawag na break-in. Yan. So, sa warm up, okay, sabihin na natin hanggat na hindi tumataas yung kanyang temperature, okay, pag start ninyo, hanggat naka-cold pa yung inyong sasakyan, wag nyo munang ididirit. Yan. Pwede nyo namang itakbo after mga 10 to 20 seconds, pwede nyo nang iandar yan, pero hanggat nakailaw yung blue or green temperature sign, wala munang heavy acceleration. Yan. Kumbaga, hayaan muna nating mapulilubricate yung mga component, maging maayos yung consistency ng oil na nasa loob ng inyong engine. So, naayos kasi siya pag umiinit. Yan. So, doon pa lang, warm up. Then, yun nga, yung tinatawag na break-in. Yan, break-in. So, yung sa break-in kasi, sabihin na natin, pag nakuha mo naman yan sa kasa, pag brand new yung sasakyan mo, naka-break-in na yan. Ready to use na yan. Pero better pa rin na inuulit. So, ang suggestion ko sa inyo, no, sa first 1,000 kilometers or hanggat hindi na change oil, soft break-in lang tayo. So, ibig sabihin, not more than 2,000 RPM lang sana muna itakbo natin. Hayaan muna natin yung mga parts na mag-asawa ng maayos. Kumbaga, magkiskisan sila ng maayos. Yan. Kumbaga, mag-settled sila ng maayos. So, on the idea, wala munang hard acceleration. 2,000 RPM lang muna sa first 1,000 kilometers or until hindi siya na change oil. So, yan yung soft break-in na tinatawag. Then, yun, pag sakali man, yung TMS, yan, wag na wag ninyong i-skip. Okay, wag na wag ninyong i-skip yung first 1,000 kilometers tsaka yung 5,000 kilometers. Sobrang importante niyan, no? Sa mga nagkukotse, no? Pag bumili kayo ng brand new, yung ano na yan, yung sa, it's either 1,000 kilometers or 1 month or 5,000 kilometers or 3 months. Yan, wag na wag ninyong i-skip yan. Kasi dyan na lumalabas yung mga posibleng mga manufacturing defect, okay, yung mga kung sakaling may mga hindi sila na higpitan na bolt, no, dyan na yan makikita kung merong mga seal na hindi maayos yung pagkakaseal, dyan makikita maaayos pa. Yan. Then, yun, para mas magtagal din yung sasakyan, syempre, do some research. Pero ganito, kung full casa maintain naman kayo, yung talagang sa kasa talaga kayo nagpapa-maintenance, hindi naman masyadong heavy use yung kotse, well, kung susundin nyo talaga yung interval ng kasa, kasi naka-program naman yun nakaayos naman yun, for sure naman na magtatagal yan. So, sundin nyo lang yung kung ilang months or kilometers na naman naka-base yan, susundin nyo lang yun. Then, sigurado naman ako na magtatagal yan. Kaya nga, mas mahal yung value ng mga kotse na full casa maintain. So, kung sinusunod ninyo yun, yan, okay na okay yan. Pero ganito, halimbawa, syempre, umabot sa point na tipid mode. Yan, tipid mode na tayo, no? So, pagdating sa tipid mode, so, syempre, sa labas na tayo magpapa-PMS, ang suggestion ko sa inyo, well, do some research. Yan, mag-research talaga kayo na halimbawa, kailan ba pini-PMS itong ganito o kailan ba pinapalitan itong ganito. Ganyan, o halimbawa, engine oil, o ano ba yung recommended na engine oil para sa kotse ko. So, anong viscosity yan. Then, kailan ba pinapalitan. So, yun, re-research ka ngayon. Tapos, susunod, transmission oil. Ano ba yung tamang transmission oil sa kotse ko? O transmission fluid. Kailan ba dapat pinapalitan yan? O, ganun yan Then, halimbawa, yun, coolant. Yan, kailan ba nire-replace ang ating coolant? Yung ating brake fluid. Yan, yung pag-check up din ng brakes. Yan, tapos, ano ba yung mga weak spot? Yan, mga weak spot, no? Yung mga
parts na mabilis pa lang nasisira o nasisira. Kaya kailangan ma-research mo rin yun. Tapos ano ba yung mga parts na pinapalitan after ilang taon o ilang buwan. Yan, ganyan yan. O, halimbawa, senaryo, belt. Yan, yung mga serpentine belt natin. O, kailan ba pinapalitan yan? Well, normally kaya yan up to 5 years or 100,000 kilometers. Pero syempre, una rin isasagad dun sa 100,000 kilometers, no? Or 5 years. Kung maaari, mga 80,000. Yan, maganda, pinapalitan na natin yan para early tayo. Tapos, yung, yan, mga spark plug na yan. O, depende kasi sa klase ng spark plug. Meron tinatawag na copper type, may iridium. Ngayon, commonly iridium. So, sabi nila, goods daw yan up to 100,000 kilometers. Pero, pwede nyo rin i-early yan. Bawa, 80,000 kilometers, palitan nyo na. O, ganyan. O, halimbawa, yung, yun, engine oil nga. So, check ninyo kung ano ba yung recommended na viscosity dyan. Halimbawa, sa commonly ngayon, yung 5W30, yung halos ginagamit nila ngayon na mga polysynthetic. So, suggestion ko na lang sa inyo dyan, wag nyo naman masyadong isasagad sa kilometers like yung sinasabi na ngayon yan, ano? Wag nyo naman isasagad. Kumbaga, kung 10,000 kilometers yung recommended, mga 7 to 8,000 kilometers, palitan nyo na. Yan. Tapos yan, transmission fluid. Ito, nakakaligtan to ng marami. Kala nila, puro change oil lang. Meron pang isa pang oil na ginagamit. Yun yung nasa transmission natin. Iwalay yan sa engine oil. So, yan naman, pinapalitan yan every 40,000 kilometers or 2 years. Yun, pwede naman nating extend yan. So, lahat naman yan extendable eh. Kumbaga, maximum natin dyan, 50,000 kilometers or 3 years. Yan yung maximum natin. So, yan, isa sa mga na-miss ng marami rin, ano? Tsaka yan, coolant. O, pinapalitan din yung coolant na yan kasi through time, nadi-deteriorate din yung yung properties niya na para maka-avoid din kayo doon sa pangangalawang. Yan, yung mga lawang yung ating radiator, yung ating water pump. So, kung maaalagaan niyo sa coolant, sigurado rin, no? At syempre, may mga parts din talaga na madaling nasisira ngayon, no? Halimbawa, ito, auxiliary fan motor. Yan, sa mga front wheel drive, nako, commonly ngayon yan ang isa sa mga malaking problema ng overheat ngayon. Normally, maraming kotse hindi umaabot ng 100,000 kilometers, pinapalitan na yan. So, kung gusto nyo ng safe na safe, mga 80,000 kilometers, kung may pera kayo, palitan nyo na. Yan yung masasuggest ko sa inyo. Para sigurado, no? Yan, yung mga belt na yan, sabi ko kanina, 80,000 kilometers, palitan nyo na. Ang hirap na yan. Tapos ganito naman yung idea, no? May mga parts naman kasi na hindi pa sira, ay pinapalitan natin, di ba? Suggestion ko sa inyo, itabi nyo lang yan. Oo, lagay nyo sa compartment niyo, tabi nyo lang. Kasi, ang pinaka-idea dyan, mas magtatagal yan, no? Ang pinaka-idea kasi dyan, halimbawa, nagka-problema ka sa belt, meron ka may naka-reserve kang belt. So, anong ending, di ba? Dahil may naka-reserve kang belt, so madaling maaayos. O halimbawa, may naka-reserve kang auxiliary fan motor. O bumigay yung auxiliary fan motor mo. O edi meron kang reserve. So, ganun yung idea, no? Yung mga parts na pinapalitan natin na hindi naman sira, pwede natin itabihan. Ako ganyan, yung ginagawa ko. Halimbawa, nagpalit ako ng CVT filter. O, may gasket yon. So, ang ginagawa ko, yung gasket, itinatabi ko lang. O, diba? Para at least, kung senaryo lang, nagkaroon ako ng problema sa kalsada, nagkaroon ng leak. So, meron ako nakatabing gasket. So, ganun yung pagkukotse mga paps, no? Kumbaga, dapat inuunahan natin yung bawat problema. Yan yung suggestion ko sa inyo. Okay, so yun, sana nakakuha kayo ng mga idea tungkol sa kotse. At salamat sa panonood, no? Keep safe mga paps.